It's good to be in the house of the Lord. A blessed and joyous Sunday. Church family, sabi mo, God is good. Sa iyong katabi, God is good. Amen. Today is the second Sunday ng taong ito, no? Yung iba sa atin, bago riban. Ngayon lang, no? Natanggap yung pagpapala. Pero kahit huli yan, okay pa rin yan. Second Sunday na po. Parang kailan lang, naghahanda kayo ng mga bilog na bilog sa mesa nyo. Amen po ba? Sino po sa inyo naglagay ng mga bilog-bilog dyan sa mesa? Nag-antay tayo ng mga putukan. Ngayon, January 11 na. Amen po ba? Ang bilis, no? So, sobrang bilis ng mundong ito. Sabi nyo nga po, gravity. Ang bilis. Parang ang lungkot nyo, January 11 pa lang, kapatid. Ayan. Kaya ina-encourage ko po ang bawat isa para maramdaman nyo yung bagal. Pabagalin naman natin, mag-prayer and fasting po tayo. Kasi alam nyo po, kapag sobrang bilis ng takbo ng mundo, ang mundong ginagalawan natin, mahilig yan sa instant. Instant noodles, instant lahat. Ang dami ng instant eh. Pati instant na sakit, meron na rin eh. So, dahan-dahan po tayo, mag-pause po tayo, mag-reflect tayo, at manalangin. Dahil ngayon po ay day 2 na ng ating prayer and fasting. And I do believe once na ginawa mo to sincerely at tama ang kondisyon ng puso mo, sabi ni Lord, ano ba laman ng puso mo? Ba't ka nagpa-fasting? So dapat alam natin yung dahilan, alam natin yung purpose nito. And I do believe kakausapin ka ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng discerning spirit. Mas maririnig natin ang tinig ng Diyos sa nakakabinging mundong ito. I do believe na may ginagawa ang Panginoon at may gagawin po siya ang Diyos sa taong ito. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Sabi mo, Amen. So, join po tayo sa ating prayer and fasting. Matatapos po ito sa Friday at tatapusin po natin ito sa ating night of revival. I do believe miracles, signs, and wonders will happen. So, if you can't find time, kapatid, make time. Sabi mo nga sa katabi mo, make time. Kung hindi ka makahanap ng oras para makapag-fast, makapunta sa Friday, gumawa ka ng oras. Dahil kung gusto mo, gugustuhin mo. Amen? Pag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. So, welcome po sa ating mga bago sa online. Pakitag, paki-share na po ang ating gawain. I-heart flood na po natin ang gawain ng Panginoon. Because I do believe, hindi lang po ako gagamitin ng Diyos. Sa umagang ito, lahat po tayo ay magiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. And congratulations po sa ating church. For the very first time, tayo po ay nagdaos ng on-site all-in mentoring. At kahapon po, ay nagsimula ang ating Lifeline Ministry at tayo po ay nagdadalaw na, tayo po yung Sugod Bahay Christian Edition. Amen. Sarap po naman nagpakain sa amin, pero di ko naman po sinabing pakainin nyo kami. Pero kung gusto nyo, di why not? Pero ang pinaka-purpose po namin yun ay makita kayo, maramdaman kayo, sino ba kayo sa loob ng tahanan nyo, dahil yun ang pinaka-gusto ni Lord eh. Ang Kristyanismo ay hindi lang panglinggo. Amen. Araw-araw dapat Christian tayo. Nasa loob ka naman ng church, nasa labas. Sino man ang kaharap mo, dapat ang ating ilaw ay nagniningning sa sanlibutan. Amen. So, salamat po sa lahat ng nag-pray at nag-support ng ating ministry. I do believe si Lord po ang magpapala sa bawat isa. Excited po ba kayo sa umagang ito? Lahat na excited magsabi ng wow. Sige po, lahat na excited, pumalakpak na malakas sa Panginoon. Hallelujah, praise God. I do believe walang problema sa salita ng Diyos. Handang-handa na pong itanim ang salita ng Diyos ngayon. Ang problema na lang, ang tanong, handa na ba ang puso na tataniman na makapangyarihang salita ng Diyos? Welcome po sa ating week 1 ng ating First Things First series for the month of January. Alam niyo po na tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. Naniniwala po ba kayo doon? Tiyak na magbubunga po kapag inuna mo ang una. Napakalaki po ng epekto ng priority sa isang tao. May first timer po ba? Taas ang kamay? Wala naman po. So tutuloy na tayo. Hindi siya first timer pero nanunumbalik kay Lord. Kaya JD ba? JD? Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon. Nandiyan ka ngayon. May gagawin si Lord sa buhay mo, kapatid. Again, napakalaki po ng epekto ng priority sa isang tao. Sabi nyo nga po, priority. Sinabi po natin, kapag natutunan ng isang tao itong prinsipyo na ito, maraming magbubunga sa ating buhay na hindi mo na kailangan sobrang ma-stress, ma-exhaust, at ma-burnout. Napaka-importante po nitong law of priority. Alam niyo po ba yung law of priority? May iba klase po tayong law eh.
Diba? May law of the lead, law of gravity. Ito po, may law of priority tayo. Kaya nga po sabi sa Bible, patuloy na tinuturo yung first day of the week. Ano pong first day of the week natin? Sunday po yan. Diba? Ito po yung service natin na pinapractice natin. Totoo naman po na ang ikapito ay Sabado. Pero bakit po natin pinapractice ito? Dahil dito po nabuhay ang ating Panginoong Hesus, Sunday. So, pinapractice po na ito natin. Pwede naman po tayo magsama-sama araw-araw, sabi ng early church. Every day they meet together in the temple courts, they breaking bread, they have fellowship. Pwede po tayo magsama-sama araw-araw, pero meron po tayong specific na araw kung saan dito nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus, who is the head of the church. So every time po, sabi ng Bible, merong assembly ng mga Kristiyano, nagiging encouragement daw po ito sa atin na magpatuloy. Sabi nyo nga po ulit, endure. Ang ating pong tema sa taong ito ay ma-endure natin lahat ng obstacle, lahat ng struggle. At kaya lang, kapag ang isang Kristiyano, pinili niyang wag umatin ng church, ay nadidiscourage siya. Kasi ang kalakasan mo, yung katabi mo. Amen po ba? Minsan makita mo lang yung pagmumuka, yung aura, yung presensya, na pagpapala ka na eh. Diba? Na kahit alam mo may dumadaan din siya sa pagsubok, pinili niyang sumamba sa Panginoon. And when praise goes up, blessing comes down. Nagkakaroon ng pagpapala. So yung ating pagtitipon-tipon ay hindi lang po nakakagaan sa atin. Ito rin po ay part ng ating obedience sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, Hebrews 10:25, do not neglect meeting one another. Ito po ay paraan para tumatag tayo sa buhay. Pansin nyo, pag ang isang tao wala sa gawain, nanghihina siya. Yung spiritual life natin. So kung gusto mo ma-endure ang taong ito, huwag mong kaliligtaan ang ganitong klase ng pagtitipon-tipon. Again, lahat po na nagtagumpay na tao ay may pinaprioritize sa buhay. Amen. Kung gusto mong maging kampiyon na atleta, ang pinaprioritize mo ay magandang lifestyle. Disiplina, sabi nyo nga po, discipline. Kaya nagtagumpay ang isang tao dahil may inuna siya sa kanyang buhay. So your priority will determine your destiny. Kung anong pinaprioritize mo, sige po, slide tayo. Kung ano yung pinaprioritize mo sa buhay, yan yung magdedetermine kung ikaw ay magtatagumpay sa buhay. Ito po yung pag-uusapan natin sa ating first installment para sa ating brand new series na First Things First. Ano ang gagawin mo? First thing na dapat gagawin ng isang tao para manatili po siyang devoted sa mundong puno ng distraction. Ngayon pa lang distracted na marami sa atin. Meron pong prediction sa taong ito na mas matitindi pa daw po ang bilihin, mas tataas pa daw po ang bilihin, mas magta-traffic pa daw po dito sa Calamba. Kasi may gagawing dyan na naman, warehouse na naman Diba? Hindi na uso dito e-bike, truck na ang uso sa Calamba. Diba? So, yan yung mga prediction. Matindi na naman ang mga pagtaas ng bilihin. Hindi natin alam kung masusolusyon pa ang korupsyon sa ating bansa. So, kapag doon ka tumingin, distracted ka na naman. January pa lang. So ano po yung susi para maging devoted tayo sa Panginoon? Yun po yung pag-uusapan natin sa umagang ito para hindi ka maging distracted sa taong ito. If you're ready right now, let's open our Bible in Matthew chapter 6, verse 33. Alam niyo po, lagi niyo po naririnig ito, pero nawahayaan natin muli na i-educate tayo ng salita ng Diyos. Because I believe you cannot exhaust the powerful Word of God. Kahit paulit-ulit mo yan basahin araw-araw, hindi mo ma-exhaust ang makapangyarihang salita ng Diyos. Wala ka na, nandyan pa yung salita ni Lord Amen. Heaven and earth will pass away, pero yung salita ni Lord mananatili. Ang dami ng gustong ipatigil itong Bible na ito, ang daming hindi naniniwala sa Bible. Wala na yung mga taong yun, nandyan pa ang Bible. So you cannot exhaust the powerful Word of God. And if you're ready right now, tayo po tayong lahat. Let's open our Bible to the book of Matthew. The Gospel ni Matthew, chapter 6, verse 33. Isang verse lang po at hahatiin natin sa tatlo to, katulad ng lagi natin ginagawa. Basahin po natin at count of 3. 1, 2, 3, go. But seek ye first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. Isa pa po, go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Life City Church, join me on our week 1 sa ating First Things First series entitled, Seek First. How to stay devoted in a distracted world. Let us all bow our heads, let us close our eyes. Let us pray. Father God in heaven, napakaganda po ng aming inawit kanina. Kung paano ka nag-provide ng mga nakaraang panahon, magpo-provide ka din ngayon. Kung paano ka nagpagaling, gumawa ng himala ng mga nakaraang panahon nila Moises, nila Joshua, Lord, I do believe, Lord, you are the same God na wino-worship namin sa umagang ito. Kung paano napabagsak ang wall of Jericho, Lord, patuloy mo kami bibigyan ng kakayahang para mapabagsak ang mga wall, para hindi namin makamit, maabot ang tagumpay sa taong ito, Lord. But before anything else, Lord, we want to seek you first. Bago ang lahat, bago ang mga pag-aalala, mga gagawin namin sa buong araw na ito, sa buong linggong darating, Lord, ikaw muna ang inuuna namin. Lord, give us a heart na nagpapatama sa iyong salita. Pusong kayang tumanggap ng pagpapatama at pagpapaayos. Your word is powerful, alive, and active, Lord. Hindi po namin kayang i-exhaust ang salita mo, Lord. And we are so excited with expectant heart, Lord. Anticipation na may gagawin ka sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap po namin ang iyong makapangyarihan salita. Tulungan mo ang iyong lingkod. Ikaw ang marinig, ikaw ang maranasan sa araw na ito. Tinataas ka po namin, pinaparangalan ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabing, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. At pakibati muli na nakaka-bless na good morning ngayong katabi. Amen. Sabi mo, good morning. Amen. Good morning. Ayan. Blessed morning again sa bawat isa. Salamat po sa oras nyo. Pagsalusaluhan po natin ang makapangyarihang salita ng Diyos. So mapapansin po natin, sa binasa po natin, balik lang po natin, verse 33. Ang sabi po dyan, but seek ye first. At kapag nag-aaral po kayo ng Bible, ng salita ni Lord, kapag sinabi pong but, it is a transition. Tinatransition po nung salitang but, yung mga naunang verses. Ano pong naunang verses dito? Verse 29, 30, 31, 32, 33. Ito po yung mga alalahanin ng buhay. Mga bagay na dapat mong kainin, damitin, gamitin sa taong ito. Yun po yung dinidiscuss ni Jesus sa Sermon on the Mount. So, tinansition niya sa pamamagitan ng pananalitang but. Tama, may alalahanin tayo at minsan yan yung sapat na dahilan para madistract ka sa mundong ito. Amen. Marami sa atin kaya distracted umatin ng church kasi nga, ang isip nila, kailangan ko mag-hustle, double hustle. Diba? Kailangan kumita dahil nga ang prediction nila sa taong ito, mas mahirap na daw ang buhay. So distracted na naman. Imbis na unahin si Lord, yung pag-aalala ang inuuna. Ito po yung context. Bago mag-verse 33, tad ng mga pananalitang pag-aalala. Sinabi niya, tingnan niyo ang mga ibon, hindi sila nag-aalala. Ikaw pa kaya, sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya, sa ganda mong yan, sa pogi mong yan, nag-aalala ka? Diba? Yung kilay mo nga, di mo nalimutan eh. Tao nga minsan hindi nakakalimot si Lord pa kaya. So mga dadamitin, titirhan ng mga tao. Yan po yung mga naunang verse 32, 31. Na pwedeng magpa-distract sa isang tao sa paningin sa Diyos. Kasi once na lagi ka nakafocus doon, hindi mo na nakikita si Lord eh. Sabi niyo nga po ulit, devoted. So ang tanong sa umagang ito, devoted ka ba sa Panginoon? O distracted ka na? Bigyan ko lang po kayo ng konting balita. No? This year is the longest translation in the history. Yung mga debote ng Poong Nazareno. Nag-run po ito ng 30 hours and 50 minutes. Yung parada po Yan po yung pinakamahaba. Simula 4 a.m. ng January 9, natapos sila ng 10:50 ng January 10. Tindi, no? Tayo kaya natin magstay sa church ng ganyan. Pastor, last 10 minutes. Devoted ka pa kaya sa salita ni Lord?
At ito rin po ang pinakamarami ayon sa Inquirer. 9.6 million devotees lang naman ang umaten nung nakaraang parada. Papatalo ka ba doon? Diba, alam natin ang truth, alam natin ang way, life. Diba? Minsan, nakakalungkot man isipin, pero mali no? Itong nasa tama, minsan tinatamad pa ano ba, 1 oras na naman. Ito, 30 hours. Walang ano po yan walang hinto yun talaga nasa parada sila. Para lang makahaplos, para lang maipunas ang kanilang panyo. May mga nahimatay, may mga nasugatan. So iba talaga yung salitang deboto no? Ikaw ba, handa ka bang masaktan, mag-sacrifice para kay Lord ngayong taong ito? Parang wala Handa ka bang may sacrifice na oras, yung ilang oras ng pagkain para makapag-fasting ka? Amen? Ano ba yan? 7 days? Diba? Kayo na po sumagot sa inyong mga sarili. Kasi nga, again, kapag hindi ka deboto, hindi ka devoted sa taong ito, distracted ka. Distracted ka ng mga worries of life. At sapat ito para pahintuin ka ngayong taon. Gusto pong i-clarify ni Jesus na pag ginawa mo ito, yung sinabi niyang seek ye first, tiyak magbubunga ng maganda sa buhay mo. 3 things na dapat gawin para masabi mong sinisik mo talaga si Lord. Kasi pwede mong sabihin na, hindi, sinik ko naman si Lord. Paano ba talaga yung salitang seek first? Dahil again, kapag inuna mo ang mga worries ng buhay, tiyak magiging last na si Lord. Kapag nawala si Lord sa first, last na siya. Kasi ayaw ni Lord maging second sa buhay mo. Gusto niya siya yung nakaupo sa trono ng puso mo. Anong sekreto para manatili kang devoted at hindi distracted ngayong taon? Lahat ng ready na pumalakpak sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Pinakamalakas na ba yan? Hallelujah. Para kay Lord. First things first. Seek first. Number 1. Verse 33a. Paano mo masasabing ikaw ay nagsisik talaga kay Lord? Paano tayo magiging devoted at hindi distracted? Number 1, sabi niya, but seek ye first. Seek first the kingdom of God. So number 1, we need to seek the rule of God. We need to seek the rule of God. Pag sinabi mong sinisik mo si Lord sa taong ito, sinisik mo yung rule ng Diyos. Kasi nga kingdom Kapag kingdom, dapat nagro-rule siya sa isang bansa. Halata na nagro-rule si Lord sa buhay mo. Ito dapat yung dapat nating unahin. But seek ye first. Binanggit niya yung mga pag-aalala, mga dadamitin. Baka sa inyo, January 1 pa lang, uy, 1-1 ngayon, mag-add to cart ka na. Kasi nag-aalala ka na naman, baka di mo makuha yung discount. Diba, may voucher ka pa naman ngayon. Ngayon nagtatanong ka, may nakukulong po ba sa utang, sa Shopee Pay? Ano ba? Nagre-research ka na ngayon sa Gemini, may nakukulong ba sa utang? Kasi nga sa pag-aalala mo, nag-add to cart ka na, nag-add to cart. Una pang bumati sa'yo si Kuya Driver Bago si Lord Diba? Nagkamustahan muna kayo nung nagde-deliver ng parcel bago kayo magkamustahan ni Lord. Ikaw sa po ba ako sa umagang ito? Diba? Ang nag-good morning sa'yo si parcel. Iniitsa na lang no? Sabi niyo nga po, seek the rule of God. Ito dapat yung unahin bago ang lahat ng bagay. Because everything rises and falls right here. Remember, church, if your priorities are not in order, your life will not be in order. Gusto ni Lord na maiayos muna ang buhay natin. Pansin niyo po sa Genesis, bago niya lagyan ng tao, nilagyan muna ng dagat, ng lupa. Inayos muna ni Lord, nilagyan niya ng mga hayop, mga prutas, mga pagkain, at yung tao. Hinuli niya si Eva. Alam niyo ba hinuli niya si Eva? Trivia, gusto niyo? Kasi alam naman natin mga babae, ano yan pabago-bago na isip. So hinilo ni Lord si Eva kasi sabi niya, nung ginawa niya si Adan, pangalanan mo lahat ng hayop. Kung nandun si Eva, bakit pagong pinangalan mo? Diba? Hindi natapos ang creation. Siguro hanggang ngayon nagke-create sila ng mga pangalan. Kaya si Adan ang inuna kasi para sa magpangalan. Kasi ang lalaki, kapag sinabi yes, yes. Let your no be no.
Pero bakit dinosaur yung pinangalan mo? Ang cute-cute niya. Palitan mo yan, Adan. Gawin mong paru-paro. Di ba? Buti na lang, sabi mo, buti na lang. Marunong si Lord. Inayos muna niya eh. Bago niya sinabing, go and multiply, inayos niya muna ang mundo. Amen. Maging dun sa New Testament, yung pagpapakain ng 5,000, 4,000, nung hindi nakaupo yung mga tao, hindi mapakain eh. Sabi ni Lord, paupuin mo muna, iayos mo muna, i-category mo muna, sino yung gutom na gutom, yung gutom lang. Di ba? So, nung naiayos na, napaupo na yung mga tao, tsaka nag-multiply. Amen po ba? So, bago magkaroon ng multiplication, ino-order muna ni Lord. Amen? Kausap ba ako sa umaga ito? If your priorities are not in order, ayusin mo. Ilagay mo sa unahan si Lord. Bakit? Kapag wala yan sa order, your life will not be in order. Pansin nyo mabuti, ang isang tao, walang order ang buhay, sabog-sabog. Walang multiplication. Kapag walang ayos, ang iyong finances, hinuli mo si Lord, dadaan at dadaan lang yung pagpapalang yan. Hindi yan mag-i-stay. Maging sa organization, maging sa church, kapag walang order, magulo. Amen. At walang multiplication, sabi mo sa katabi mo, huwag kang sabog. Huwag kang magulo. Ayusin mo. If your priorities are not in order, your life will not be in order. If your priorities are not right, you won't be right. So kinakailangan ma-prioritize natin ang Panginoon, ang kanyang number 1 rule. Sa ating buhay, sino nag-rule sa'yo ngayon? Kasi hindi naman sinabi ni Lord na masama yung wino-worry mo eh. Ulitin ko po kailangan maging clarify tayo. Hindi sinabi ni Lord na masama yung wino-worry mong mga bagay. Ang masama yung pag-worry mo. Hindi masamang isipin yung dadamitin, kakainin. Hindi against si Lord yan, paano ka mabubuhay kung wala yan? Ang wini-worry ni Lord, yung wino-worry mo. Hindi, mali po yun ha. Kasi hindi naman nagwo-worry si Lord eh. Ayaw niyang nagwo-worry ka sa mga bagay na kaya niya naman ibigay sa'yo. Si Lord ang bahala sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, si Lord bahala sa'yo. Kaya lang, ang sinisik mo, hindi yung rule ni Lord eh. Yung dapat yung i-prioritize. But seek ye first the kingdom. Yung kingdom of God po dito means rule of God. Basileia, sabi sa the Greek original, means a kingdom, realm, region, or country governed by a king. Kingly power, authority, sabi nyo nga po, authority. Dominion, reign, royal dignity, the title and honor of king. Sa pagdating sa seeking the rule of God, dalawang bagay po, we need, number 1, to recognize God's lordship. Makikita po natin maigi, kapag sinisik mo yung rule ng Diyos, ibig sabihin, nire-recognize mo sa buhay mo yung pagiging Lord niya. Lordship means the right or authority to rule over the kingdom. Gusto ni Lord pagharian ang buhay mo. Pagharian ang finances mo, pagharian ang buhay mo. Dahil kapag ang Diyos ang naghari, nasa ayos ang buhay mo. Kaya lang ang tanong, sino nag-rule, sino nagiging Lord? Pag sinabi mong Lordship means He has the last word sa buhay mo. Siya yung nasusunod, siya yung hari eh. Ang mga pananalita ni Lord ay hindi suggestion lang. Ito ay direction ng hari. Wag lang Savior si Jesus ng buhay mo, dapat Lord din siya. Marami kasing tao tinatawag si Lord kapag kailangan ng tulong. Lord, save me! Savior lang si Lord pero hindi nagiging Lord ng buhay nila. Pero hindi nire-recognize sa pagiging Lord ng Diyos sa kanilang buhay. It means sila pa rin ang nasusunod sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Maaari mong sabihin, Lord, Savior kita, pero ang totoo, gusto ni Lord, una sa lahat, Lord siya ng buhay mo. Kapatid, wag ganon. Sabi mo sa kanya, wag ganon. Dapat wag lang siyang Savior. Lord din siya, Master. Unahin mo yung paghahari ng Diyos sa buhay mo, and all these things shall be added unto you. Kasi kapag sinabi ng hari, okay na yan, provide na yan, provided na. Minsan kahit anong pilit mo, diba sa boss mo, kapag sinabi ng boss mo, hindi pwedeng ibaba ang budget. Budget ngayon eh. Ngayong taong ito, no?
Pag hindi inaprubahan ng master, ng hari, ng presidente ang budget, kahit ano pang galing mo, pag sinabi niyang no, no. Pero kapag na-please mo yung hari, inuna mo siya, kahit hindi pa sinasabing tao ng go, pag sinabi ni Lord na go, go yan. Kahit demonyo, si Satanas, hindi kayang pigilan ng pagpapalang para sa'yo. Naniniwala ka pa doon? Sabi mo, amen. Kung naniniwala ka, pagpapalain ka ni Lord ngayon sa umagang ito, palakpakan mo si Lord. Sige po, huwag kang mahiya. So number 1, seek the rule of God. We need to recognize God's lordship. Pangalawa, we need to recognize God's leadership. Lordship and leadership. Siya yung Panginoon ng buhay mo. Siya yung may last say. At hindi lang siya yung may last say. Siya yung nagga-guide sa'yo. Di ba may kantang ganyan? Lead me, Lord. Make it a better place. For you and for... Yung ba yun? Ay, ba yun? Heal the world. Ganun din yung pag nandun si Lord, may healing. Di ba? Pero sabi mo, lead me, Lord. Nung January 1, nasabi mo ba ito? Tahasa mo bang sasabihin sa umagang ito, Lord, i-lead mo ako sa taong ito. Kasi kung ako lang, emotion ko lang ang magli-lead sa akin, maliligaw at maliligaw ako. Pero pag si Lord ang nag-lead sa'yo, walang taong nalito nang si Lord ang nag-lead sa kanya. Litong-lito, gulong-gulo, pagod na pagod ka na ba? This time, hayaan mong i-lead ka ni Lord. Tandaan mo kapag sarili mo lang biyahe, maliligaw ka. Madali ka ma-distract sa mga alalahanin. Sino dito, nasa jeep ka tapos may gumalaw lang sa gilid mo, na-distract ka na agad. Diba? Ang daling ma-distract ng tao. Kapag na-lead ka ng emotion, maliligaw ka. Kaya nga magpa-lead ka sa Diyos. Prayer and fasting. Para maging mas matunog, marinig mo ang kalooban ni Lord. Lord, saan mo ko nililid? Para kahit dumaan ka sa wilderness, dark days ng buhay mo, hindi ka maliligaw. Bakit? You recognize God's leadership. Kasi all-knowing si Lord eh. Ikaw hindi ka all-knowing. So yung tingin mong tama, minsan mali pala. Si Lord di nagkakamali. Hindi maliligaw ang taong nagpapalid kay Lord. But seek ye first, pag sinabi pong first John, proton. First in time, place, first in rank, first in order. Or importance. So you must seek the rule of God, recognizing His Lordship and leadership. Tanong, sa umagang ito kapatid, si Lord ba ang first in time mo? Pagmulat ng mata, siya ba ang una mong naaalala? O pag-aalala na naman? Pag hindi mo naalala si Lord sa unang araw, unang oras ng buhay mo, pag-aalala, ang aatupagi mo. Ano na naman kakainin ko? Diba? Nakailang ulit na tong spaghetti nung Pasko. Said na. Bugasan mo na yung lagyanan, kapatid. Tanggalin mo na sa rep, parang awa mo na. Diba? Kasi kapag hindi mo inuna si Lord, hindi mo siya naalala, yung leadership niya, yung lordship niya, pag-aalala na naman ang uubos ng oras mo. Every morning, sino ang una sa'yo? Biblia ba o cellphone mo? Pastor, yung Biblia ko nasa cellphone. Kaya lang, kapag na-distract ka na naman, may nag-pop up na naman, delay ang sahod. Distracted ka na naman. Nawala na naman yung kaisipan mo na si Lord ang magpo-provide na lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Nawala na naman, di ka na naman devoted sa salita ng Diyos. Dahil ang nagli-lead sa'yo, iba, kung sino-sino. Kasi yan ang magpiprepare sa'yo sa battle mo sa buhay. Church, makinig mabuti. God wants the first moment of every day. Amen? Jesus wants the first day of the week. He wants the first part of every paycheck. He wants the first fruit, first love, first day. He wants to be first and not the second. Kasi hari siya. Kasi alam niya kapatid, siya lang ang kaya mag-direct ng buhay mo. Naniniwala ka ba na this year, kapag si Lord ang kasama mo, may tamang direction? Hindi nagpa-power trip si Lord. Hindi niya sinabi, anak, unahin mo ako, sige ka. Hindi nagpa-power trip si Lord. Salita niya to. At may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya niyang i-provide. Kung kaya niya magpaulan ng mana nung panahon ni Moises,
Kayang i-provide ni Lord ang pangangailangan mo araw-araw. Siya lang ang kayang umayos ng buhay mo. So seek God. Seek Him first. Seek the rule of God. Someone might say, Pastor, why are you talking about slavery? Ang tingin na marami sa Kristyanismo ay slavery daw. Bakit? Sa Kristyan, ang daming bawal. Amen? Bawal manigarilyo, bawal uminom. Daming bawal sa Christian. Slavery. Dapat laging si Lord ang inunahin. Ang lungkot daw nating mga Christian. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan ka sa katabi mo, malungkot ba? Nakakalungkot ba maging Christian? Kailangan pa mag-devotion, kailangan pa mag-life group, kailangan pa mag-mentoring, kailangan pa magbigay. Ang lungkot-lungkot. Ba't slavery yan? Diba? Ang Christian daw, napakalungkot dahil slavery. At naalala na naman natin, kung alam nyo na yung kwento, kunyari, di nyo alam. Naalala na natin yung kwento ng baka at usa. Alam nyo yung baka at usa? Yung baka, tinatalo ng amo niya doon sa puno. At darating yung usa, Lunes ng umaga, ang sabi ng usa, usa. Yun yung usa. Nakatali ka na naman baka. Ako, malayang malaya ako, wala akong amo. Pagising ko sa umaga, kung ano-ano ginagawa ko. Kung saan ako pumunta, malaya ako, ikaw baka, nakatali ka dyan, wala kang kalayaan. Sabi ng baka, oo nga, eto ako. Kung saan ako dali ng amo ko, doon ako pupunta. Kung saan niya ako pakainin, doon ako pupunta. Sabi ng usa, baka naman, aalis na ako. Pikit ka na lang kung naiinggit ka kasi malaya ako. Alis yung usa. Sabi ng baka, oo nga. Martes ng umaga, andun na naman siya, nakatali umagang-umaga. Kasi dinadala siya ng amo niya, kung saan siya pakakainin, doon siya kakain, kung saan siya painumin, doon siya iinom. Susunod siya ng sunod. Andun na naman yung usa. Baka, umagang-umaga, nakatali ka na naman Ako, pagising ko sa umaga, kung saan ako gusto kumain, kakain ako. Kung saan ako gusto pumunta, gagala ako. Anong linggo-linggo? Walang linggo-linggo sa usa? Kung kailan gusto kong gumising, gigising ako. Ganyan ang usa. Malayang malaya. Amen po ba? Ang sabi ng baka, oo nga. Ito, nakatali ako. Kung kailan gusto ng amo ko, maya-maya, nung pag-alis ng usa, pang! Bumaril. May bumaril. Sabi ng baka, ano nangyari? Maya-maya, hindi na bumalik yung usa, kinabukasan. Hinahanap ng nung baka. Nakita niya, dala-dala siya ng mga hunter. Napatay. Bakit? Gala siya ng gala. Yung baka, safe na safe sa amo. Bakit? Nilalagyan siya ng direction, kung saan siya pupunta, iniingatan siya, pinapaliguan. Akala nung usang malaya siya, yung pala nasa kapamakan siya. Minsan tayo, aminin natin, naiingit tayo minsan sa mga hindi Kristiyano, no? Sunday na Sunday, nandito tayo. Sa iba, gala ng gala. Kapatid, dapat sila maingit sa atin. Bakit? Yung nag-lead sa atin, hari ng mga hari. Akala mo lang malungkot ang pagiging Christian. But the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Akala mo malaya sila kasi inuman dito, inuman dyan, gala doon, gala dyan. Kung saan sila punta. Kung saan nila dali ng pera nila, okay lang. Pinaghirapan naman nila yan Pero yun ang pinaka-nakakalungkot na bagay sa mundo. Ang walang nag-lead sa'yo. Kaya mapalad ka kapag may nagpapastor sa'yo, may nag-life group sa'yo, may nag-guide, may nagko-correct sa'yo. Bakit? May concern pa sa'yo. Kaya sasabihin mo sa umagang ito, oo nga. Hindi pala tayo malungkot. Mapalad pala tayo. Sigaw lahat ng mga baka. Hindi ka usa. Diba? Ikaw ay tupa ng Diyos. Dinadala ka sa mainam na pastulan. Lord, bakit ba ako dinadala mo dyan sa church? Dahil ito yung pagkain na yung kaluluwa. Amen. Seek the rule of God. Recognize yung lordship niya. Yung leadership, nililid ka ni Lord. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Again, tatanungin ko sa umagang ito, tahasa mo bang sasabihin na, Lord, pangunahan mo ako sa taong ito. Hindi yung emotion ko, hindi yung alam ko. At wag lang kitang tawagin pag kailangan kita, Lord. Hindi lang kita ginagawang Savior, Lord din kita. Ikaw ang may last say sa buhay ko. Lead me, Lord, knowing na hindi ako maliligaw pagkasama kita. Hawak niya mundo
Walang parte sa mundo na hindi alam ni Lord. Hindi ka maliligaw. Hindi ka malilito sa journey mo kapag kasama mo si Lord. Kung naniniwala ka doon, palakpakan mo si Lord. Come on. Number 2, seek first how to be devoted in a distracted world. Pangalawa, seek the righteousness of God. Ano po yung una? Seek the rule. Yung paghahari ng Diyos. Pagharihin mo siya sa buhay mo. Siya yung masusunod. Pangalawa, sabi sa verse 33b, but seek first His kingdom, hindi natapos doon, and His righteousness. Yung rule niya, huwag mong kakalimutan na unahin at huwag mo rin kakalimutang ilagay sa priority mo. I-prioritize mo daw yung righteousness ni Lord. So the emphasis here is not to clean yourself first before seeking God, but seek the righteousness of God first. Ano po ibig sabihin nito? Yung seek the righteousness of God. Marami po kasing tao, ang dahilan nila, tsaka na ako mag-church pag malinis na ako. Tsaka na ako babalik kay Lord kapag maayos na ako. Bago ako mag-church, ayusin ko muna buhay ko. Kapatid, mali. Sabi mo nga po, mali. Diba? Kasi hanggat ganyan yung mindset mo, never ka talaga makakalapit kay Lord. Kung iisipin mo, tsaka na lang ako babalik kay Lord kapag okay na ako, kapatid, never ka makakalapit kay Lord. Kasi ang tao kapag malayo kay Lord, hindi magiging tama ang buhay niya. Imposibleng luminis ang taong lumalayo sa Diyos. Instead, lumapit ka muna kay Lord kahit marumi ka. At sa paglapit mo sa Kanya, dun ka lilinis. Salamat po sa isang nag-amen. Bakit? For all have sinned and fall short. Kasama po tayo dun sa all have sinned. Walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At kung hinihintay mo maging mabuti muna bago ka lumapit sa Diyos, hindi na mangyayari yon. Kaya nga kahit anong gawin mo, marumi ka pa din. At hindi mo kaya maging matuwid ng ikaw lang. Kaya anong kailangan gawin? Sa taong ito, you need to seek the righteousness of God. Lumapit ka muna sa Kanya, lilinis ka. Sana mangusap sa iyo yung mga pananalitang ito. Dalawang bagay po, pagdating sa righteousness ni Lord. Number 1, we need to believe His righteousness. Paniwalaan mo. Paniwalaan mo muna ang righteousness ni Lord. Dahil ito lang ang tanging lunas. Anong paniniwalaan mo? Righteousness must be imputed before it can be imparted. Ibinigay mo na dapat yung righteousness sa'yo bago mo ma-impart sa iba. Kinakailangan ibinigay mo na sa'yo yung righteousness bago mo i-impart sa iba. Yung righteousness na galing sa Diyos. Kinakailangan malinis ka muna ng Diyos bago maging malinis ang ginagawa mo. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kahit anong gawin mo kapag wala ka kay Lord, ang patingin ng Diyos sa mabubuting mo magawa ay parang maruming basahan. Pero ikaw kahit minsan nagkakamali ka pa rin, ang tinitingnan sa iyo kapag tumanggap ka kay Lord, naniwala ka kay Lord, ang nakikita niya sa iyo yung righteousness ng kanyang anak. Just as if na hindi ka nagkasala buong buhay mo. Let's make it simple, katulad ng sinabi ko, before you can live it, God must give it. Bago mo maipamuhay yung righteousness ni Lord, kailangan maibigay niya muna sa iyo. So seek His, ano daw po? Righteousness. At pagdating sa Greek original word dito, dikaisunei, yung salitang righteousness, means the condition acceptable to God. Kahit bumaliktad ka dyan, magtumbling-tumbling ka kung hindi mo kasama si Lord, hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero the moment na tinanggap mo, pinaniwalaan mo yung righteousness ni Jesus, kahit nagkamali ka pa, acceptable ka na kay Lord. Bakit? Si Jesus ang nakikita sa buhay mo. Yung righteousness ng kanyang anak. The doctrine concerning the way in which man may attain a state approved to God. Sabi nyo nga po, approve. Yan katabi mo, approve kay Lord yan. Hindi man niya na-approve sa trabaho, sa promotion, sa nililigawan niya, approve siya kay Lord. Amen? Dahil kanino? Romans 3:22. Paano siya naging mabuti? Paano siya naging matuwid sa harapan ng Diyos? Basa. We are made. Sige po, lahat po tayo. And this is true
who believed. So you need to believe the righteousness of God. Kailangan mong i-place yung faith mo, hindi sa galing mo, sa talino mo, sa yaman mo. Kanino mo daw i-place ang faith mo? Kay Jesus. At doon ka titingnan ni Lord na matuwid. The moment na naniwala ka, kaya nga may matinding pagpapala sa taong naniniwala. Kaya ka nagiging tama sa harapan ng Diyos ngayon, hindi dahil sa ginawa mong mabuti, kundi sa tamang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus sa kanyang ama, sagot ko yan, Dad. Hindi man perpekto itong taong ito, pero dahil naniwala siya sa akin, nanampalataya sabi niya, no one comes to the Father except through Jesus. Every time na may guilt ka dahil na-fall ka sa sin, balik ka, paniwalaan mo ang righteousness ni Lord. Kasi kung ikaw lang, lagi ka tumitingin sa sarili mo, distracted ka na naman. Hindi ka na naman makakalapit. Nagkamali na naman ako. Alam ni Lord yun. Amen. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi hinintay ni Lord na maging mabait ka. Dahil naging mabuti siya. Kaya kaya mo maging mabait. Kapag may guilt na naman sa kasalanan, tignan mo at paniwala mo ang kayang gawin ng righteousness ni Jesus. Maniwala ka muna. Pwede pa kita tapik ang katabi sabi, maniwala ka muna. Kasi kung tayo lang, never tayo magiging matuwid. Magsimula ka sa righteousness ni Jesus. Because you don't have to be pure before you seek God. Seek God first, and you will be pure. Mas matindi pa to sa pure gold. Yung purity na binibigay ni Lord. You don't have to be pure before you seek God. Lord, mag-aayos muna ako ng buhay ko. Sabi ni Lord, hindi mo kaya. Like the prodigal son. Ano ginawa ng prodigal son? Nagpabango muna siya, naligo muna siya, nagpa-extend muna siya ng kuko, tapos papaalisin din after 1 week. Kulit ng mga babae talaga. Di po ako ganyan sa mga babae. Naiisip lang, bakit magpapakabit kayo ng kuko, tapos tatanggalin nyo rin? Anong yun? Di. Kasi kaisipan nila yan eh. Kaya nga, huli silang create. Ay, alisin mo na yung pagong. Ayoko niyan. Ay, balik mo na, Adan. Saan tayo? The prodigal son. Diba? Hindi siya nagpapogi, nagpabango. Bumalik siyang wasak, sadsad, mabaho, marumi. Anong ginawa ng tatay? Ligo ka muna, anak. Anong sinabi ng anak? Anong tatay? Walang sinabi, niyakap eh. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Sarap nun, no? Kaya lang maraming Kristiyano, tsaka na ako mag-church pag malinis na ako. Never mangyayari yon. Apart from God, hindi mo kaya maging pure. Pero kahit sa tindi ng kasalanan mo, kapag lumapit kay Lord at naniwala ka, yayakapin ka niya kahit marumi ka pa. Palakpakan natin si Lord. Siya lang ang kayang luminis sa kasalanan mo. At after niyang niyakap, hindi lang niyakap yung anak eh. Ni-restore, binigyan ng sandalyas, pinagkatay. Diba? Magdiwang tayo. Church, masaya si Lord sa pagbabalik mo. Every time na bumabalik ka kay Lord, kapag nagkakasala ka, sabihin ni Lord, masaya ako anak. Na imbis na magpakalugmo ka sa kasalanan, bumabalik ka sa akin. Yan yung pinaka-excited si Lord, yung pagbabalik ng kanyang anak. So number 1, we need to put God's purity as your supreme priority. Pangalawa dito, sa point number 2, we need to believe His righteousness. Pangalawa, we need to practice His righteousness. Bago mo maipamuhay, dapat tinanggap mo muna. Kaya nga huwag mo sasabihin sa akin na ganyan ka rin mamamatay. Hindi, nagbabago ang tao. Lalo na pag nakilala niya si Kristo. Posible pang bumait niyang katabi mo. Kapatid, kung mabait na yan, may ibabait pa yan. Amen po ba? Kung pogi na yan, may ipopogi pa yan. At kung mayaman na yan, may iyayaman pa yan kay Lord. Amen. Sabi na nga ba, malakas na naman ang amen sa yaman eh. Pogi muna, bait muna, no? Practice mo yung righteousness ni Lord. Kaya binigay sa'yo yan para ma-practice. Pero kapag pinapractice mo nang wala si Lord, baliwala yan. Kaya sinabi niya, let your light shine. Ngayong meron ka ng
imputed sa yung righteousness, i-practice mo na. Ipahalata mo ng Kristiyano ka, huwag kang magtago. Sinabi natin kanina, tanggapin mo muna bago mo i-share sa iba. Tanong, meron ka bang righteousness ni Jesus? Sino magsasabing yes? Taas ang kamay. Kailan mo tinanggap? Nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sige, palakpakan mo si Lord. So, pwede ka na mag-practice ng righteousness. Huwag kang mahihiya pag may nagsabi sa'yo, oy, banal-banalan. Tama naman talaga. Dapat nagbabanal-banalan tayo. Kasi tayo tinawag ng Diyos sa kabanalan. Huwag kang mahihiya pag sinabi sa'yo, oy, banal-banal. Anong gusto mo? Demo-demonyo. Proud ka pa na sinabi na, demo-demonyo ka, demo-demonyo. Proud ka pa, pinupost mo pa sa Facebook eh. Pero pag sinabi ang kabanal-banalan, kapatid, hindi nalalaos ang usapin ng kabanalan. Practice mo naman. Sabi mo sa katabi, practice mo naman. Pahalata ka naman Kristiyano ka sa bahay, sa kapitbahay. Sa trabaho, magpahalata ka naman Kristyan ka. Let your light shine. Kasi yun yung pinapagawa sa atin ng Diyos eh. Seek the righteousness of God, believe and practice. Kung anong pamumuhay na gusto ni Lord na i-practice mo yun. Hirap sa atin kung ano pinapractice natin. O tara, practice tayo TikTok. Ang bilis mo mag-practice ng mga bagong sayo. Ano yung sayo kanina? Yung, ale, nasa langit na ba? Chug, chug, chug. Diba? Una mo pa na-practice yun. Bago mo pa ma-practice yung devotion. Sabi mo sa katabi mo, aray ko. Una naman to eh. Akin tong word. Ano pinapractice mo eh. Hindi ko naman sinabi masama yan eh. Kaso, nauuna yan kesa kay Lord. Stop practicing postmodernism. Pag sinabi postmodernism, love yourself, do what makes you happy. You are the truth, kapatid. Kapag lahat tayo, definition ng truth, magulo po yun. Kailangan may absolute truth tayo. Yun ang salita ng Diyos. Amen? Balik ka doon, i-practice mo yung truth na sinasabi ni Lord. Do not conform to the pattern of this world. Ano sunod? But be transformed by the renewing of your mind. Church, we must recognize the kingdom of God is not just powerful, but also pure. Pag sinabing kingdom, power, sabi nyo nga po, power. Pero lagi mo tatandaan ang kingdom ni Lord, hindi lang siya powerful. Pure din siya. Aayusin at lilinisin ka ng kabanalan ni Kristo. You will never be right unless you seek God's purity. And we ought to live God's kingdom citizen who reflect the righteousness of our King. How you walk, how you talk, how you live our lives. Question. Mga kapatid, kailangan ba talaga ng righteousness sa Panginoon? Galing sa Panginoon? Kailangan ba talaga natin ng righteousness? Alam niyo po, the world badly need the righteousness of Jesus. Subukan mo wag mag-practice na righteousness. Sa asawa mo, sa anak mo, sa trabaho mo, subukan mo wag mag-practice na righteousness. Mawawasak ang mga bagay na pinaghirapan mo. Kaya puro immorality ang mundo natin kasi hindi nagpa-practice ng righteousness. At kapag nag-practice ka ng immorality, nagwawasak po yan ang buhay. Ang daming patayan, nakawan, kaguluhan, kasinungalingan. Ano nyo, bakit ganito ang bansa natin? Magulo? Hindi nagpa-practice ng righteousness ang maraming leader sa ating government. Kung pinapractice lang sana nila ang godly governance, hindi ganito kahirap ang buhay natin. Pero kapatid, huwag ka sana ma-distract. Unahin mo muna si Lord. Baka kasi doon ka na lagi nakafocus. Yan man ay sa relationship, organization. Once na walang righteousness, puro kademonyohan ang gagawin ng tao. Naniniwala po ba kayo doon? Kailanman hindi malalaos ang usapain pagdating sa kabanalan. Maniwala ka, isasalba ka ng righteousness. Isasalba ng righteousness ang marriage mo. Kapag ang isang lalaki, walang righteousness ni Lord, kung sino-sino papatulan. Kahit babae. Di ba? Kapag walang righteousness ang kabataan, kung sino-sino ang gustong makipagtalik. Di ba? Lalaki sa lalaki, babae sa... Kasi nga walang righteousness. Isasalba ng righteousness ang family mo, kapatid. Kaya hindi nalalaos ang kabanalan sa Kristiyano. Lalo na sa magjowa, subukan mo, huwag kayo mag-practice ng righteousness. Tingnan lang natin kung saan dadalhin
ng kawalan ng righteousness ang relationship nyo. So practice is righteousness. Ano po yung number 1? Seek first. Paano tayo magiging devoted at hindi distracted sa taong ito? Number 1, kayo po, lahat ng babae, go. Ano daw? Seek ye first. Yung point number 1 po, sige. Distracted na naman no? Sabi pa lang magsusulat po tayo ha. Number 1. Ano po yung 2 puntos? Lordship, leadership. Pangalawa, mga lalaki. Believe, practice. Last but not least. Naunawaan ko po yan, ganyan din ako dati. Pag di nakikinig, sumasabay sa ihip ng hangin. Sabi daw, Matthew 6:33, basahin po natin lahat. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, hindi marami. Amen. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Sangkatutak na pagpapala. So para hindi ka ma-distract at maging devoted ka sa mundong ito, seek the rule of God, seek the righteousness of God, and last, we need to see the richness of God. Yun yung tutukan mo, wag yung mundo. To see means to discern, to witness, and to experience. Paano mangyayari sa akin to, pastor? All these things? Sigurado ba ako dito? Tanungin mo ako, sigurado ba ako? Sigurado. Bakit? Number 1, it is guarantee. Amen? Siguradong mangyayari sa'yo kasi nga guarantee ni Lord yan You will experience this thing because God will surely fulfill what He promised. Parang walang nag-amen. Ang Diyos ay hindi tao na pabago-bago ang isip. Amen po ba? Hindi yan katulad ng katabi mo na sinabi, kakain daw ko yung mamaya sa labas. Pero nalimutan niya, fasting pala tayo. So nagbago na naman isip niya. Kaya huling nakreate ang babae, pabago-bago na yun. Sorry po mahal ko po kayo. Nakuha ko lang talaga yung thought na yun. Bakit kaya talaga? Yun Pero kahit lalaki, pabago-bago din na isip no? Lakas na amen Babae dito sa kabila umagan din I want you to know kapag si Lord ang nangako, hindi ka mabibigo. Hindi yan parang politiko na magaling lang mangako sa una. Bakit? Makinig mabuti. Ang tao kahit sobrang bait pa yan, limitado yan. Naranasan nyo na po ba may nangako sa inyo, susuportahan kayo sa pag-aaral? Bago ako ikasal, may nangako sa akin, papahiramin daw ako, 300,000 Grabe, so tuwan-tuwa ako nun. Mamaya, mga ilang buwan bago ako ikasal, nawala yung tao Sana ko naibigay agad yung pangako Kaya lang, ganun ng tao, limitado, amen. Sinasadya o hindi, iiwan ka ng tao, amen. Ayaw man nilang mamatay. Ayaw man nilang magkasakit. Hindi nila kontrolado ang buhay So wag mong i-rely ang buhay mo sa tao, sa pera. Mawawala lahat yan. I-rely mo ang buhay mo sa Panginoon. Bakit? Unlimited si Lord. Ni kamatayan, hindi kayang pigilan si Lord. Naranasan niyo po ba yan? May nangako sa inyo, namatay na siya, namatay din yung pangako. Ayaw man niyang mamatay, wala, tao siya, limitado siya. Kaya nga sinasadya o hindi sinasadya, masasaktan at masasaktan ka lang. Kahit pa ng taong mahal mo. Kaya nga huwag mong iasa. Kasi magiging distracted ka na naman. Kasi yun lang iisip mo, nangako siya kahapon, magbabayad daw siya Nung petsa na, patapos na 11:59 na. Yung pangako niyang babayaran niya, wala. Yun, distracted ka na naman. Pero kapag Lord, kahit tingin mo late na, si Lord laging on time sa kanyang pangako. Amen. Palakpakan mo naman si Lord. Bakit ka nakakasigurado? It is guarantee. Yung nagsabi nitong verse na ito, makapangyarihan siya, all-knowing. Hindi nang bobola si Lord. Na baka anak, gusto mo naman ako unahin para bigyan kita pag meron ako. Hindi. Pag-aari niya lahat ng bagay. Kaya kaya niyang ibigay. Amen. Yung relationship mo, kaya niyang ibigay.
All these things. Ano yung things na yan? Yung verse 32, 31. Trabaho mo, kayang ibigay ni Lord. Naniniwala ka ba doon? Sabi mo, amen. Yung anak na iniintay mo, kayang ibigay ni Lord. Ganda na kinanta natin kanina, di ba? Yung Mary, you are the God of Mary. Di ba? Walang imposible sa Diyos. Tingnan mo ang kasaganaan ng Panginoon. See the richness of God. Idadagdag na lang sa'yo yung richness ni Lord. At hindi ka lalaglag ng Panginoon. Maraming tao nangako sa atin, nilaglag tayo. O di ba nangako ka nung isang araw? Ha? Sino ka? Nilaglag ka eh. Pero kapag kay Lord, di ka niya ilalaglag. Idadagdag niya sa'yo. Kay Lord may kasiguraduhan tayo. Amen po ba? Last, pagdating dito, to see the richness of God, we need to see that it is God-given. It is God-given. Sabi doon, all these things shall be added unto you. Church, I do believe maniniwala ka sa umagang ito, iba kapag si Lord ang nagbigay. Ibang pakiramdam yon. Amen po ba? Sino nagsasabi na kapag si Lord ang nagbigay, kakaiba? Iba eh. Yung ang tagal mong inintay na Lord, ang sarap. Iba pa din ang pagpapalang galing kay Lord. Kaya nga kapatid, i-discern mong mabuti kung yung bagay na yan, na meron ka, trabahong meron ka, yung jowang meron ka, ay galing kay Lord. Bakit? Kayang magpadala ng demonyo. Ulitin ko po. Naglalaban nga sila nila Moises, di ba? Kayang mag-create ng miracle ng demonyo. Deception. Di ba? Nung kay Moises, kung anong gawin ni Moises, ginagawa din ng mga false prophet eh. So kaya magkunwari ng demonyo. Pwede pala yung trabahong meron ka, demonyo nagpadala. Pwede rin yung perang meron ka, demonyo nagpadala. Kaya i-discern mong mabuti, it is God-given. Kasi kapag God-given yan, hindi yan magiging sumpa, magiging pagpapala ka sa marami. Bago niya ibigay ang mga bagay na kailangan mo, sabi niya, unahin mo ako. Seek my rule, seek my righteousness. Hindi killjoy si Lord. Hindi naman niya sinabi, seek mo lang ako. Tapos, hindi. Pagtapos mong isik si Lord, may kasunod. May ibibigay siya sa'yo. Anong ibibigay niya sa'yo? Tanong sa umaga, anong ibibigay sa'yo ni Lord? Yung mga bagay na dadamitin, gagamitin, iinumin. So, hindi pala killjoy si Lord. Ang gusto niya lang, iayos mo ang buhay mo. Kasi kapag inuna mo ang pera, wala si Lord, sumpayan. Amen. So bago niya ibigay ang mga bagay na kailangan mo, unahin mo muna siya, sabi sa Tagalog, basa. Sige po, basahin natin sa Tagalog. Dadapwat, hanapin muna. Kung kayo po may mga Bible, lagyan nyo ng line nyo, no, muna. Yan ay pagpapakita na hindi killjoy si Lord. Kaya lang sabi niya, bago ka magjowa, hanapin mo muna ako. Pag hindi sinabing bawal magtrabaho, ang sabi niya, bago ka magtrabaho, hanapin mo muna ako. Bago ang pera si Lord muna. Kasi hindi masama ang pangangailangan, kaya lang kapag yan ang inuna mo, at hindi si Lord, mawawala sa ayos ang buhay mo. Kaya hanapin muna, sabi niyo nga, hanapin muna. Hanapin mo muna si Lord. Dahil kapag si Lord ang nahanap mo, siya ang source ng lahat ng bagay sa mundo. Hindi ka mauubusan. Yan ang matalinong tao. Yung source ang hinahanap. Huwag kang hanap sa isang basong tubig. Hanapin mo yung balon kung saan nanggagaling ang tubig. Kasi saglit lang yung satisfaction niya, mamaya uwaw ka na naman. Pero si Lord kapag nahanap mo, siya yung source. Siya yung source ng kaligayahan mo, kapayapaan mo, kapahingahan mo. Siya ang source ng lahat ng bagay sa mundo. Yun ang totoong blessing. Kapag inuna mo si Lord, wala nang hahanapin ba? Kasi nahanap mo na siya. Amen? Totoong satisfaction. Kaya nga bago tayo matapos, ito na lang, iwan ko sa inyo, 2 salita. Hanapin muna. Kaya hindi mo nakikita, kasi hindi mo hinanap eh. Amen? Again, hindi sinabing bawal ang mga sasakyan, kaperahan,
Kaya lang sabi ni Lord, hanapin muna. Hanapin mo muna ako. God is not against you having money. He is against money having you. Kapatid, hanapin muna natin si Lord. Bago kung ano-ano gawin mo sa taong ito. Bago kung sino-sino puntahan mo every day. First hour ng araw mo, hanapin mo si Lord. How to seek God, how to be devoted, at hindi maging distracted. Lahat po tayo habang binibigkas natin ito. Number 1, seek the rule of God. His lordship. We need to recognize His leadership. Pangalawa, we need to seek His righteousness. Practice. But before practice, believe mo muna. And last, we need to see the richness of God. It is guarantee. Sa tao, mabibigo ka, pero kay Lord, hindi ka malilito at mabibigo. Ganda ng kanata natin kanina. Bago mo naisin ang ibang bagay, si Lord muna. Verse 34. Yung but, seek ye first, transition. Ngayon, verse 34. Pag therefore, ibig sabihin, concluding message na ni Lord. Ay, salamat, conclusion na. Sabi niyo nga po, therefore. Para sa ito, kapatid, huwag kang bibitaw. Ikaw ang kinakausap ni Lord. Anak, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry. Do not worry. Kung ano mangyayari bukas. Bukas pa yun eh. Di mo alam kung buhay ka pa bukas. Ang isipin mo yung tayong dalawa, anak. Kasi kapag ako inuna mo, hindi ka mahuhuli sa buhay. Walang taong naging kulelat nang inuna si Lord. Ang sabi ni Lord dito, anak, ang hirap sa atin, worry ka ng worry. Sabi niya, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Church, tomorrow is uncertain. So seek God today. Tama, hindi natin alam ang bukas. Ang meron tayo, ngayon at ang Diyos. At kung ano yung meron ka, yun yung isik mo. Mabuhay ka ngayon, isik mo si Lord sa araw na ito. Oh God, I need you now. Hindi tomorrow, ngayon. Kung hindi naging meaningful yung kanta kanina, nawa yung sa mga pinag-usapan natin, maging meaningful to sa'yo ngayon. Sino kailangan mo sa buhay mo? Kasi kung pera lang, mauubos yan. Kung mahal sa buhay, mamamatay yan. Mabibigo ka na naman. Kung ari-arian, naluluma yan. Kanina lang, may iPhone 17 ako. Ngayon, meron na naman Pro Max. Diba? Kung yan lagi ang isip mo, malulungkot at malulungkot ka. Pero kapag kay Lord, may totoong satisfaction ka. Oh God, I need you. Kinanta natin kanina. As we sing this song, pwede bang itaas mo yung mga kamay? Lord, I need you right now. Tama, may pangangailangan ako mamaya at bukas. Pero anong meron ako? Ikaw at yung ngayon. Kaya Lord, I need you now. Baka distracted na ako ng mga pag-aalala, mga bayarin, pambayad sa tuition. Ma-accept kaya ako sa in-applyan kong trabaho? Pag-aalala na naman. Nawawala na naman si Lord sa top priority. Kaya sabi niya, but seek me first, anak. Anak, ako bahala sa'yo. Lahat ng yan, pag-aalala mo, kakainin mo, titiran mo, gagawin mo, idadagdag ko na lang, sabi ng Diyos. Nagawa ko na dati, kaya kong gawin ngayon. Nagawa ko kay Abraham, kay Jacob, kay Moises, kay Joshua, sa lahat ng propeta, kay Isaiah, Jeremiah, anak, ikaw pa ba? Na pinananawalaan mo ang aking buktong na anak si Jesus. Naibigay ko na siya sa'yo. Ano pang hindi ko kayang ibigay sa taong ito? Come on, raise your hands to God. Sing this song with all your heart. Oh God, I need you. Oh God, I need you right now. Come on. Hallelujah. Let us fill this room with worship. Unahin natin si Lord. Seek the Lord. Habang siya ay matatagpuan mo pa, kapatid. Come on. Sing. Raise your voice to God. Lift your hands. I need you.
Let faith rise up, goes up. I need you now. Lord, ikaw naman talaga ang kailangan ko sa buhay na ito eh. Oh, Come on. Ikaw ay matibay na sandigan. Ikaw ay matatag. Ikaw ay tumutupad sa iyong pangako, Lord. Seek the Lord. Seek His rule, His righteousness, and see the richness of God. Come on. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise your name, God. We seek you today. Oh, rock, oh, rock. Hallelujah. Come on. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. We will sing the bridge. Come on. With the hands lifted up to God. You hear your children. Nagawa ni Lord noon. You are the Kayang gawin ng Diyos ngayon. God. Come on. You are Hindi the ka iniwan ni Lord. God. Keep that testimony. You answer Seek God. Keep that Lord. prayers, Keep that faith. Come on. You will answer. You are the same God. You are the same God. He is the same yesterday, You today. are the same Come on. God. Do it. Do it. Come on. You are providing. He will provide. You are providing. You are the same God. You are the same. Come on. Move. God. Move, Lord. You are You move the in the same past. God. You Move in power. Then. God moving. God is moving. power now. You are the same. You are the same God. Seek Him first. You are Oh, the God. same God. You are healer. You are a healer. Hallelujah. Pinapagaling ka ng Diyos. You are a healer. You are the same You God. are the same God. Ililigtas ka ng Diyos. You are the Seek Him first. God. You are a Savior. Hallelujah. You are a Savior now. You are. You are You the are. same God. You are. You are Come on, the sing. same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you. Si Lord ang kailangan mo, kapatid. How I need you. Siya lang. Siya lang. Come on, oh rock. Oh rock, of ages, I'm standing. Stand in your presence, God. Come on. With all your heart, sing. Oh God, oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God. Come on, seek the righteousness of God. Lord, ikaw naman talaga ang kailangan ko eh. Nadidistract lang ako, Lord, ng mga pag-aalala. Nadidistract lang talaga ako, Lord, ng mga worries ng buhay. Pero Lord, ikaw talaga kailangan ko. Kapatid, now is the moment. Now is the time. Gusto ni Lord, siya ang una sa buhay mo. Come on, sabihin mo sa Panginoon na, Lord, patawarin mo ko, Lord, kung hindi kita nauna sa taong ito. Inuna ko pa ang ibang bagay, ang ibang tao kaysa sa iyo, Lord. Inuna ko pa ang pag-aalala, Lord, kaysa sa iyo, Lord. You are the rock, Lord, and I'm standing in your faithfulness, oh God. Come on. Pwede kang manumbalik kay Lord ngayon. No questions asked, yayakapin ka ni Lord. Kung inuna mo position, possession, inuna mo ang yaman ng mundo kaysa kay Lord, God is faithful. Yayakapin ka niya sa umagang ito, katulad ng prodigal son. Huwag mong hintayin luminis ka bago ka bumalik kay Lord. Bumalik ka kay Lord, lilinisin ka niya. Yayakapin ka niya. Sabi mo sa umagang ito, oh God, my God, I need you. Baliwala lahat ng kayamanan sa mundo ko, hindi natin kasama si Lord. I need you right now, Lord. Oh God, my God, I need you. Yes, God. How I need you now. Oh, rock. Oh rock of ages, I'm standing on your faithful. See the richness of God. It is guaranteed. It is God-given.
Kung ikaw yung taong bumabalik sa umagang ito sa Panginoon, kung ikaw ay yung tahasang magsasabi, Lord, ikaw na sa araw na ito. Ikaw na sa bawat linggo, bawat buwan, bawat araw ng taong ito, ikaw ang unahin ko. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pangako ni Lord, kapag ako inuna mo, lubos-lubos ang pagpapalang ibibigay ko sa iyo. Father God in heaven, in the name of Jesus, we are standing in your faithfulness. Kung sa tao lang, mabibigo kami kapag sila'y nangako. But you are the same yesterday, today, and forever. Kapag ikaw ang nangako, Lord, hindi ito napapako. And you made all things beautiful in your time. Lord, sa bawat oras ng aming buhay, nawa, unahin ka namin. Before we seek anything else, Lord, hindi mo sinabing masama ang mga bagay na ito. Ang sinabi mo, dadapwat, unahin muna ang kaharian at ang kalwalhatian ng Diyos. At lahat ng bagay, idadagdag mo na lang sa amin. Lord, may we endure this year with our faith rooted in your word. Your word is powerful. Salamat, Panginoon, for our first week ng aming First Things First series. We believe our life will never be the same. Starting today, as we receive your word, Lord, we thank you, God. Tatapusin po natin ang gawain nito with the benediction. Pwede bang muli itaas mo yung mga kamay na may pananampalatayang tatanggapin ang mayamang pabor ng Diyos na sinabi sa Numbers chapter 6. Every time i-declare, the man of God ito, the Bible says, claim it and it will be yours. Kahit ikaw ay nasa online, taas mo yung mga kamay. Live City Church family, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all these tremendous blessings. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud. Amen. God bless everyone. See you next Sunday. To God be all the glory.